Oh, mga kakaskas, huwag na lang mag-Valentine's wag walang ganitong hair treatment. Cherries! Pinaringgan ko nga ng pinaringgan si Daddy. Sabi ko, pangit na ng buhok ko. Kaya naman ayan, nag-decide siya agad-agad. Magpaayos na daw ako ng buhok. Ay, sabi ko naman, for the go. Siyempre gustong gusto ko yan. Magpapakipot pa ba ako? At dahil nga mahaba-haba ang holidays, yung mga dating salon na pinupuntahan ko noon, sarado. Ang sabi nga sa akin, 15 pa daw ang resume. Dahil magba-Valentine's ng 14, ngayong 13, kailangan ko nang magpaayos. Oh, kaya naman for the hanap muna ang person. San kaya ang may bukas na salon ngayon? Bigla ko ngang naisip yung katabi ng Aigo. Buti na lang, bukas sila kahit holidays, hindi sila nagsasara. Tamang-tama nga, kasi pumasok si Daddy ng hapon at sabi niya, dun muna ako magpalipas ng oras. Hahay! Pagdating ko nga doon, lumapit sa akin yung isang Tsekwa, hindi kami magkaintindihan. Kaya naman, ang sabi sa akin, maghintay muna daw ako dun sa upuan. At maya-maya nga may lumapit na sa akin isang babae, ang galing niya mag-English, kaya naman kahit ako'y hindi magaling mag-English, tinaga ko na. Tuwang-tuwa nga ako na si ate yung napunta sa akin na mag-aayos kasi napakagaan ng kamay niya at napakaalaga niya sa customer. Una, pinapili niya lang ako kung anong gupit yung gusto ko at kung ano yung kulay. Nang magkasundo na kami, lalo sa babayaran, naupo niya na ako at inumpisahan niya ng paggugupit. Ang napili ko nga palang package, kasama ng special treatment. Sana all, special treatment. Meron na din silang pa-free hair oil. Siyempre, osyosera ako, tinanong ko na din kung magkano siya bibilhin. Kung sakaling gusto kong bumili sa susunod. At ang hair oil lang naman na pina-free nila sa akin ay worth of $1,600. Oh, diba? Bukod pa doon, gustong-gusto ko yung amoy ng kanilang shampoo at conditioner. So relaxing. At may pa-free massage pa sa ulo habang winawash ka. Ganon din ang kanilang mga gamot, hindi masangsang sa amoy at hindi rin masakit sa balat. May inilagay pa nga sila sa anit ko, hindi ko alam kung ang tawag doon, pero ang lamig niya sa balat. Siguro ay menthol yon. Kaya naman hindi mo mararamdaman ang init sa yung anit. Isang beses nga lang pala pinalansya yung aking buhok. Talaga namang maiko-compare ko yung gawa dito sa Pinas at dito sa Taiwan. Na-experience ko na kasi sa Pinas, yung pagkatapos man lamang akong ayusan, Diyos ko, sakit-sakit na ng anit ng buhok ko sa kakaplansya nila. Pero dito, kapag nalagyan na ng gamot yung buhok mo at na-wash na nila, i-blower nila, sobrang okay na, satisfying na talaga. Kaya konting plansya na lang, okay na siya. Medyo takot pa nga ako magpaayos kasi baka mamagana naman yung ulo ko kagaya nung dati. Last time kasi nagpaayos ako, nagkaroon pa ako ng skin allergy. Buti na lang yung mga ginagamit nila dito is organic based talaga. No harmful effect siya. Mahaba na pala ang kwento ko. Susunod naman, thank you for watching. Bye-bye!